Hi! It's almost the end of my birthday week at Friday na ngayon. At gusto ko lang kayong i-update sa mga nangyari sa akin itong mga nakaraang araw. Honestly, I didn't plan to celebrate my birthday this year, pero meron akong pamilya na gusto kong pasayahin ng araw na yon. Bago yung birthday ko, na-experience ko for the first time ever na ma-surprise. At thank you talaga sa lahat ng effort ng aking family, lalo ng aking asawa, na talagang nakipagtulungan pa kila ate, kila kuya, at sa iba pa naming mga families na ma-surprise ako. And yun, sobrang na-surprise nga talaga ako. Noong mismong araw ng birthday ko, simple lang yung naging celebration namin as always. At ayun, masaya lang din ako na I get to celebrate another year. Actually, sabi nila yung birthday daw natin, hindi daw ibig sabihin nun na kunyari, I'm turning 20, kunyari, di ba? So, hindi daw ibig sabihin na I'm turning 20. Ang ibig sabihin daw ay I've completed 20 years. Yun. So, ibig sabihin nito, magbubuno ulit ako ng panibagong year. I know this is not easy for us. Actually, during the surprise ng family namin, we were happy, we were enjoying, but not really 100% happy because mas masaya sana kung talagang kompleto kami. Grateful pa din sa mga memories that we're able to share and that we're able to create habang nandito pa kami sa Earth. So, ayun, at bumili rin ako ng isang gift ko para sa sarili ko na kailangan ko talaga, especially ngayong season na to ng buhay ko. At marami pang mga ibang mga pangyayari that I'm not able to share everything na actually, pero ayun, tuloy padayon. Tuloy lang ang buhay. Guys, hindi nila alam sa surprise namin. Huwag kayo maingay. Kala mo talaga may supporter eh. Eh no, oh my god, diabetes! Nandiyan na! Ayan na. Dapat bilisan mo, magtago mo. Ano ba to? Guys, huwag kayo maingay guys. Ang tagal guys, nainip na ako. Ayan na sila guys, 1 million views, like and follow. Ayun pa si Karen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Nagkape lang kami, napadaan lang din kami. Blow na blow, wish. Wish. Pwede ba wish? Sana mabuhay si Coco. Kaso mag-zombie. Surprise! Parentals.
Wow, sweet! Ate! Hi, guys! Yay! My favorite cake! Thank you! Thank you! Mag-ano kayo sa amin yung podcast? One! Ang galing! Okay! Di ba pwede ikaw muna aking ang pagbabago? Maaga ako nagising. Tulog pa nga silang lahat. Kaya, ayun, konting muni-muni lang muna. Maya-maya ay nagising na rin sila. Kaya sulitin na natin yung oras bago mag-check out. Hello! Tomorrow is my birthday at dumating na yung gift ko para sa sarili ko. At sobrang excited ako. Ito siya. Ooh. Look! And this is it! It's a journaling Bible. It's a journaling Bible na cloth yung kanyang pinaka, tapos it's in ESV format. Tapos ito siya, oh. Ang gilid niya. See? Open it. Woo! Kala ko sobrang bigat niya, pero compact lang naman siya. I intended to buy this para kasi pag nag-journal ako ay uy, meron siyang ganito bookmark. May space siya sa gilid. Ayan, di ba? Ang nice. May space sa gilid. Pagka mag-notes ako, hindi ko na kailangan ng ibang books kasi dito ko na siya isusulat. I'm so excited! So, kapag nagba-Bible study ako, ayan, ito yung mga kagamitan ko. Meron ako dyang maliit na pouch na may mga markers, bookmarks, at saka itong parang liquid eraser. Ayan. Yung bookmark na yan, yung stained glass dati, binibenta ko yun sa shop ko eh. Tapos ito, meron akong pen na may iba't ibang color siya. Red, blue, black, yan. Mas ruler. Tapos ito yung mga markers ko. Nilagyan ko rin siya ng mark kung alin dyan yung gagamitin kong pang-highlight kapag nandun tayo sa mga important na events, prayers, mga laws, mga favorite na verses ko, at marami pang iba. So, ayan, yung Bible ko, may color coding. Ayan. Tapos, syempre, nilagyan ko lang din ng aking details since I plan to bring this mostly kung saan man. Actually, yung maliit ko na Bible dati na black, lagi ko rin yung dinadala. Pero ayaw kasi ng asawa ko na nagbabasa ako habang nagda-drive siya kasi nga, syempre, may side effect yun. Tapos ito yung highlight codes ko. Tapos bumili rin pala ako online nitong stickers, Bible tags, para mas madaling pumunta sa mga pages. So, ganyan siya. Dinikit ko lang siya ng ganyan. Tapos, yun. Kapag may hanapin ako, madali lang pumunta. Tapos ito, so far, 2 days ko nang nagagamit at dami ko nang naisulat. Very interesting kasi din talaga magbasa sa akin ng Bible at na-enjoy ko talaga siya. Nung hindi ko pa alam na may pa-surprise pala sa akin yung asawa ko, tinanong niya ako kung ano yung gusto kong gift. At ito yung naisip ko at sinabi ko sa kanya, ito nga, tattoo. Itong si Kuya Jeff, matagal ko na siyang artist. So, yung mga unang tattoo ko, siya na rin yung gumawa. Kaya,
tiwala na ako sa kanya at nag-home service din siya. Happy birthday to you. Happy birthday, Mommy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mommy. Sasha, thank you. Mommy is now. At dahil birthday ko, ako ang namili kung saan kami kakain. Kumain lang kami sa labas pagkatapos namin sunduin yung mga bata sa school. Eto, dito kami. Siyempre, ang gusto ko yung mga ramen-ramen. Yan, ito naman gusto ko rin yung udon. Who wants ice cream? Raise your nose. Yeah, we're gonna cut it. Sino to? Ba't red yung hair? Nag-try kasi ako magpakulay ng chocolate brown. Pero ito yung lumabas sa hair ko. Hindi ko alam kung bakit. Bumili lang ako ng Bremod na, yung mura lang na Bremod. Yan. Tapos pina-apply ko kay daddy. Pero ito yung lumabas. Yan na. Gusto ko kasi sana medyo dark na siya. Yung parang medyo malapit na siya sa black. Kasi nga gusto ko pa nag-transition na siya. Madali na. Hindi yung parang may nakalitaw pa na color. So, ayun. Earlier, pumunta kami sa cemetery at dinalo namin yung aking bunsong kapatid dahil sa kanyang 40 days na since ng pagkawala. And I can't promise myself na hindi na ako iiyak ulit, na hindi na ako sobrang malulungkot ulit na dahil sa pagkawala niya. Pero sinasabi ko sa sarili ko na after 40 days, gusto ko na siyang mas maalala as a happy part of my life. I'm trying my best kasi na ayoko na maalala ko siya as a sad part of my life. Kasi marami kaming happy memories and yun lang yung gusto kong maalala. And you know what? Hindi pa tapos yun. Today, Sunday, and yesterday, ay nabalitaan ko na isa rin sa mga close cousins namin ay nawala na rin. May sakit siya. Kinuha na rin siya ni Lord at magkasama na sila ni Kokoy doon. Then I know that they'll be better there. Wala na paghihirap, wala na sakit. Because of all of this, naaalala ko lang tong verse na nabasa ko sa Bible. So ito nga pala yung aking Bible. Look! Yan. Yung sa Matthew, lay up treasures in heaven. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys,
and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Isip ko lang na dito kasi habang nabubuhay tayo dito sa mundo, which is, this is just a temporary life. We're not gonna live here forever. And this is just the before heaven experience. So, I think na habang nabubuhay tayo dito sa mundo, let's treasure our memories with each other, and of course, build our relationship with God. Para sure na tayo na doon tayo mapupunta at makakasama din natin siya sa huli. Makikita-kita din tayong lahat doon sa huli, di ba? And I'm really grateful for you guys. Sinasamahan niyo ako kahit ano pang mga nangyayari sa buhay ko. Masaya man ako, malungkot, o kung ano-ano pa man. Really, really grateful for you guys.